Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita ipapabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita'y mapapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalig ka, sa'yo ay lumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalig ka, sa'yo ay kumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Tatuyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Puso ko'y dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalig ka,
sa'yo ay lumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga mapurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Lobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga mapurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tapos Sige po, tayo po ay sama-sama manalangin sa umaga po ito at hilingin po natin ang Panginoon, ang Banal na Espiritu, na patuloy na manguna at mangusap sa ating pong kalagina. O Diyos, na dakila, banal, at tunay na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa panibagong araw na ito na binigay niyo po sa amin, na kung saan, O Diyos, Ikaw ay aming mapapapurihan at mapapasalamatan, Panginoon. Salamat sa pag-extend nyo ng aming pong buhay. Salamat sa hininga. Salamat sa taglay po naming kalakasan, Panginoon, sa araw po ito. Ina-acknowledge po namin na ang buhay ay galing po sa inyo, Panginoon. So, umagang ito, hiling po namin ang inyong pong paglilinis sa aming pong mga buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At maging karapat-dapat po, Panginoon, ang bawat isa sa inyong banal na gawain, Panginoon. Lord, hiling po namin ang inyong basbas sa aming pong gagawin. Sa mga mensahe, sa iyong mga salita na aming pong madidinig. Lord, basbasan niyo po ito at patuloy na maging kalakasan po namin, spiritually, Panginoon. Basta niyo po ang aming pong pangunawa, ang aming pong pandinig, Panginoon, ang aming pong mga puso, Panginoon, sa umaga po ito, na paglalagyan ng iyong mga salita. Gamitin mo rin po ang Diyos, ang iyong anak, ang aming pong pastor na maghahayag ng iyong mga salita. Pagpalain po siya, bigyan niyo po siya ng karunungan na nagmumula po sa inyo. O Diyos, ang mga salita po ninyo na mahayag, ay magkaroon ng bisat kapangyarihan sa bawat isa po sa amin na makapapakinig, Panginoon. Alam po namin meron kayo sasabihin sa amin sa umaga po ito, Panginoon. Patuloy po namin dinggin, Panginoon, ano man ang iyong mensahe, Panginoon, sa amin po mga buhay. Lord God, ang kabuuan ng gawain po ito ay sa ito namin pinagkakatiwala. Ano man ang gagawin ng aming pong kaaway, ay patuloy po namin sinasaway na sinisira. Panginoon, sa naabot, Panginoon, ng gawain pong ito, sa online man ito, Panginoon. Lord, sino man ang makakapanood nito, makakapakinig po nito, Panginoon. Hipuin niyo po at patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Salamat, O Diyos. Sa iyo ang papuri, sa iyo po ang kaluwalhatian, Panginoon. Pasasalamat at pagdakila, Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat po muli. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, isang magandang umaga po sa inyong lahat. No? Sabi nga nila ay every gising is a blessing. Ano po? Salamat at tayo po yung nagising pa kanina. So, nais ko pong bahagiin salita ng Diyos dito po sa kasaysayan ng bansang Israel nung sila po ay naroon na sa ito ng kanila pong pagpasok doon sa lupang pangako. Bago po nangyari yon ay kailangan muna ng nilang patiktikan, no? Yung lugar na yon, kaya si Moses po ay nangalap, no, ng 12 maniniktik dito po sa Kanaan, no? At nirerepresentahan niyon ng
12 lipi ng Israel, no? At kabilang po rito yung dalawang bayani na si Joshua at si Caleb. Okay? So, tayo po yung manalangin muli. Panginoon, hihingi po namin ang imbasbas sa iyong mga salita sa mga oras po ito. Hiling po namin ang pagkilos pa rin ng iyong banal na espiritu. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nasabi nga rin po doon sa unang Korinto na yung mga nangyari sa nakaraan ay sa atin do pong ikatututo, no? Sapagkat natututo tayo doon sa mga, kahit doon sa mga masamang mga pangyayari at doon sa mga masamang ginawa ng mga lingkod ng Diyos noong unang mga panahon. At atin naman pong sundan, no? Ang mga magandang halimbawa na ipinakita ng mga lingkod ng Diyos sa nakaraan. Kaya ang kasaysayan ay meron pong hatid na mensahe para pa rin sa atin na inabot ng kasalukuyang kapanahunan. Kaya nga sinasabi rin, no, ng iba, history repeat itself, no? Ang kasaysayan ay paulit-ulit lamang din pong nangyayari. At nawa, yung paulit mang mangyari ay mangyari yon para sa kabutihan. Ano po? Para sa ikalulugot po ng Diyos higit. Okay, balik natin dito po sa bilang number 13. Okay? So, kung sila ay maglalakbay mula doon sa Horeb, ito po yung labas ng Ehipto hanggang doon sa Kades Barnea, ito po yung bungad ng lupang pangako, no? Ay kailangan lamang silang maglakbay ng 11 days of travel. Ano po? At alam natin ang pangyayari na sa halip na umikli yung kanilang paglalakbay dahil sa kanilang pagnanasa, no? Sabi po roon sa unang Korinto, kabanatang 10, dahil sila ay nanabik, no, doon sa kanilang mga nasa, sa kanila ng mga ginagawa po nila nung sila po ay naroon sa pagkakaalipin sa Ehipto. Isa yun daw sa simula yung kanilang pagbagsak sa kasalanan, no. Gumawa rin po sila ng immoralidad, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, sila ay labis na nagsipagreklamo doon po sa kanilang leader. Sinisipan nila, no, si Moses kung bakit doon po sila dinala upang doon sa ilang sila malibing. So at marami pong mga kasalanan ang ginawa po nitong mga Israelita noong mga unang mga kabanata pong yon, at nakalulungkot sapagkat tulad din, no, sa iglesia, no, na nilarawan din nga po ni Pablo sa unang Korinto, ay gayon din, no, yung pong kanilang naging uri ng pamumuhay. Pero ngayon, tayo bilang mga Kristiyano, mahalaga na pakalimiin natin, seryosohin natin ang uri ng ating pamumuhay. Sapagkat Christianity is a lifestyle po yan. Hindi lang yan long marathon, na tayo po inilarawan, kundi ang Christianity is a lifestyle, no? Uri ng pamumuhay po yan. Kaya mahalaga, may tinuturo din po sa atin, no, itong kasaysayang ito, sa kung paano tayo dapat mamuhay ng higit sa pangkaraniwan. Yan ho ang dapat, no, na ipinamumuhay ho natin, no, hindi lamang natin pinapahayag ang salita ng Diyos. We stand for the truth and we live by the truth. Yan ho ang mahalaga, na tayo po'y namumuhay ayon sa katotohanan. Okay? So, bilang dito ay nangalap po si Moses, no, ng 12 tao, no, na nagre-representa nga doon sa 12 tribo ng Israel, upang patiktikan ito hong Kanaan. Tingnan nila kung yung mga tao roon ay may hina o malalakas, kung sila ba ay yung mga lupain doon, sagana ba sa lahat ng bagay, no? At yung struktura, no, mahalaga rin kasi yun kung paano sila makakapasok po roon, at kung may mga matataas na muog doon, ay hihirapin sila. Kaya minarapat ni Moses na patiktikan muna bago nila lusubin at tugtubin ito pong Kanaan na ito na yung lupang pangako ng Diyos sa kanila. Okay? Tayo po ay naghihintay din, hindi ho ng lupang pangako, kundi ang langit na bayan, ang ating pong hinahangad. Amin po ba? Amen. Na tayo po ay lubusang makarating po roon. Kaya ang kailangan natin para tayo makarating, ang lubusan po roon, ay manatili tayo sa ating pananalig. Yan ang susi para tayo po ay makarating
no, sa hindi sa lupang pangako na ito ng Diyos sa sanlibutan, kundi yung langit na pangako ko ng Diyos sa atin doon sa kaharian ng Diyos. Ito rin po ang Panginoon. Amen. Glory be to God. So, alam natin, no, nung after 40 days, sila po ay nagbalik, no, doon sa kanilang kampo, doon po sa Paran, at nagulat po sila, no, ng mga kanilang mga nasiyasat doon po sa Kanaan, no? At alam natin, yung 10 ay nagulat ng masamang balita. Ano po? At alam natin, yung talagang masamang balita na yon kanila ay labis na ikinalungkot ng bayan sapagkat yun ang pinanigan, no? Madalas naman doon sa ating makamundong pananaw, di po ba? The majority always wins, no? Yung daw mga nakararami, lagi daw pong nananalo yan. Tama ba yun? Somehow, meron ding katotohanan po yun, pero sa biblical kung atin hong tatanawin ang Diyos, no, at ang kanyang prinsipyo, ay hindi majority always wins, no? Kundi minsan majority lose, no? Madalas din ay loser. Ano po? Okay? Yung dalawang bayani na si Joshua at si Caleb ay nanindigan, no? Na kung saan ay nagulat sila ng magandang balita. Ano po? Ang sabi nila ay kayang-kaya natin pasukin ang loob na yon. Kahit ang ulat ng 10 ay napakahirap pasukin. Dahil daw po yung mga struktura doon ay matataas, no? Ay bago sila makapasok po roon, talagang hihirapin sila. Bukod pa roon ay yung mga lahi daw po ni Anak, ang mga higante raw po yun. No, ikat na yuyurakan lang daw po sila roon, na para silang mga tipaklong. Ano po, saganang kanila, at kung babasihan, yung pong kanilang bilang, argabyado sila. Kumbaga sa mga sabungero, dehado sila. Ano po, ano yung mga sabungero dito? Okay, dehado sila, no? Pero sa ganang ito nakita ni Joshua at Caleb, no, higit doon sa nakita nitong 10 na ito. Okay? So, isa sa mga bagay na makikita ho natin na tinaglay ng dalawang magiting na leader na ito ay yung kanilang vision. Sabihin natin vision. Vision. Okay, ang vision, ito yung ability, no, kakayanan na makita ang higit doon sa nakikita ng pangkaraniwan. Okay? Kakayanang makita ang mga hindi nakita ng mga pangkaraniwan. You know, ang tawag doon ay vision. Okay po? Seeing beyond the majority, no? So, isa sa mga tinaglay nitong mga magigiting na mga bayaning ito ay yung kanilang vision. So, meron ako nabasa ukol doon sa ABCDE ng vision. Ang tao raw may vision, yung letter A, ay nire-representa ng attitude. Okay? Ang attitude ng taong may vision ay positibo. Optimistic sa halip na pessimistic. No? Positibo sa halip na negatibo. Yan. So, ganyan din tayo. Dapat bilang mga Kristiyano, dapat tayo'y nabubuhay sa ganung pananaw, no? Ayon sa pananaw ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Sapagkat higit na nakikita ng Diyos ang mangyayari. Di po ba? Ito, paano lamang natin pangahawakan yung mga pangako ng Diyos sa atin. Di ba? Kaya nga, we act by faith, di po ba, na makikita natin at maaasahan natin ang mga bagay na inaasahan natin. Hindi pa man nangyayari, inaasahan natin mangyayari po yun. At yun ay isang akto ng ating attitude, positive attitude, ng pananampalataya natin sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Okay? So, ang di kasi nakita nung 10 kasi, yung nakaraan, di po ba, na kung paano rin kumilos ang Diyos doon sa mga nangyari sa nakalipas. Di ba? Doon lamang, nung kahabol lang ng mga Ehipsyo sa kanila, di po ba? Nung sila ay sa kanilang paglalakbay, hinabol sila ng mga Ehipsyo para ibalik uli, bitin, at maaaring tensin, papatayin na rin sila doon sa ilang na yon. Okay?
Pero alam natin, gumawa ng pambihirang kababalagan ng Diyos sa pamagitan ni Moses nung hatiin niyo yung dagat. Nakatawid sila ron eh. No? Right before, di po ba? Their very eyes, no? Nakita nila na talagang yung gawa ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay kanilang na-experience eh. Amen. No pa man, kahit nung napadala ng salot ang Diyos doon sa Ehipto, di ba? Hanggang sa kanilang paglalabas, hanggang sa kanilang paglalakbay, yung yugto ng kanilang paglalakbay, ay makikita natin, sinamahan sila ng presensya ng Diyos. Di po ba? Inihag na nga rin yan doon sa dalawang pilar. Di po ba? Yung pillar of cloud, no, sa umaga, no, na nagpapakilalang kasama nila ang presensya ng Diyos. Di ba? Kung saan man dumirekta yon, doon sila susunod. Pag yun ay yung huminto, hihinto rin sila. Di ba? Yan. Pagdating naman sa gabi, yung pillar of fire. Di po ba? Makikita natin na nagsisilbing hindi lang yung presensya ng Diyos kasama nila, maging yung protection ng Diyos. Amen. No? Pinotektahan sila ng Diyos eh. Di ba? Ano pa? Yung provision ng Diyos, hindi rin sila pinagkulang sa lahat ng bagay. Sabi nga nung Deuteronomy, di ba? Eh, yung kanilang mga sandalyas eh, hindi napudpod. Di po ba? Hindi naluma yung kanilang mga damit. Di po ba? Isipin po natin, kung ilang taon ho silang napaikot-ikot po roon, bagamat ang ilan sa maaaring mga henerasyon po noon ay nagkamatay doon po sa ilang. Okay? Ang tao ay may vision, tayo may vision kapag ka positibo yung ating attitude. Di ba? Katulad din kay Joshua, di po ba? Kayang-kaya natin yun. Di ba? Faith sees beyond. Ano po? Doon sa nating pangkaraniwang nakikita. Binuo yung pananampalataya. Dapat ganun din ang attitude natin regards doon sa mga nangyayari sa atin ngayon, sa kasalukuyan. Bawat isa naman sa atin, may mga problema kinakaharap eh. Kanya-kanya lang tayo. Di ba? Para sa atin, mahirap yun, mabigat, no? Na maaaring pagsubok sa atin ng Diyos kung ating titingnan na para bagang lalo na kung naaantala yung tugon ng Diyos sa atin ng mga panalangin. Ano po? So maaaring magbago yung ating attitude o yung ating saloobin, ating mga pananaw with regards doon sa mga ipinangako ng Diyos sa atin. Okay po? Ida po tayo. Letter B ng vision ay yung belief, no? Yun nga eh. Sinasabi nga natin eh. Tayo'y naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya nga tayo ay dapat nangahawakan tayo sa Diyos pa rin eh. Sa Diyos tayo kumakapit eh. Sa Diyos na makagagawa ng higit sa mga bagay na ating kayang limiin, pakaisipin. Di ba? Kaya nga sinasabi ng Biblia, ang paraan ninyo ay hindi ko paraan, ang kaisipan niyo ay hindi ko kaisipan. Ang iyong mga gawa ay hindi ko mga gawa. Yung works, yung will, di po ba, ng Diyos ay ang siya nating hihintayin. Ano po na mangyari sa ating kalooban. So, it's a matter of belief, no? Na kayang gawin ng Diyos ang namang bagay na kahit imposible. Di po ba? Sapagkat ang Diyos na ating pinanaligan ay Diyos ng mga imposible. Di ba? Ayan sinabi rin ni Jesus, ay may mga magagawa ang tao, may mga hindi magagawa ang tao, pero magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, dapat tayo doon na mangangandong, doon sa kayang gawin ng Diyos, hindi sagana ang ating inaasahang paraan, sapagkat ang paraan natin, hindi ang paraan ng Diyos. Ang kanyang kalooban, hindi nating kalooban. Okay? Maaaring may iniisip tayo mabuti man. Ano po? Pero maaaring hindi yon ang higit na pinakamabuti. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga, lagi tayo sa pananalangin natin, sasabihin natin sa Panginoon, Thy will be done. Okay? Lagi nating, sa huli nating maaaring iniisip natin, yung ating mga sariling mga nais, pero lagi natin
i-conclude, no, sa ating prayer, thy will be done. And that's believe. Ano po? Na ang Diyos ang siyang gagawa, ang Diyos ang mabuti, ang kanyang kalooban para sa atin, at nanalig tayo na magyayari ang mga bagay na ating pong inaasahan. Rin po ang Panginoon. Okay, letter C, no, yung pong capacity, no, kapasidad. Makikita natin itong sila Joshua at Caleb, hindi sila hindi sila naging stagal doon sa doon sa sitwasyon na yon. Hindi sila napipilan, no, kundi hinarap nila ito na merong hamon, challenge. Di ba? Hindi ng kabiguan. Di ba? Kaya sabi nila, kaya natin yun, dating dapiin yun. Ang kailangan lang natin gawin ay sakupin yun. Yun eh. Di ba? Willing sila pa rin, yung potential nila, yung kakayanan nila, willing pa rin silang mag-grow. Di po ba? May stretch pa rin. Hanggat merong lakas, hanggat merong kakayanan, gagawin nila. Di po ba? Para umusad, para makibaka. Di ba? Kahit nung nandoon na sila doon sa Kanaan, di po ba? Nagkaroon na ng paghatian. Joshua chapter 14, nung sinasabi ni Caleb, kaya ko pang makidigma. Di po ba? 85 years old na siya. Inalala niya yung mga pangako ng Diyos sa pamagitan ni Moses na bibigyan sila ng bahagi doon sa lupain na yon. At nangyari nga yun, nung hiningi ni Caleb kay Joshua, yung kanilang parte ng kanilang lipi. Purihin po ang Panginoon. Amen. Pero sabi niya, ay ano pa rin siya doon sa challenge na tayo pa niya makidigma, magparoon pa rito. 85 years old na siya. Yun yung sinasabi natin yung kapasidad. Hanggat meron tayong lakas, gawin natin yung pinakamabuti para sa parian ng Diyos. Amen. No? Yan, mga Kristiyano, hamon din sa atin yan. Hindi yung sukatan yung edad natin eh. Sa Diyos walang retirement. Amin po ba? Amen. Sa Diyos walang retirement. Like, hindi natin talaga matanda na tayo. Doon malilimit na tayo. Yung mga dating kaya natin gawin, hindi na natin para bagang magawa. Di ba? Pero hanggat meron tayong oportunidad na binibigay ang Diyos sa atin, yung kapasidad natin, i-stress pa rin natin. Di ba ba? Eh siya, 85 years old, di ba? Eh sabi niya, kaya niya paroon pa rito eh. Sipin po natin yun. Okay? Amen. Okay, age is just a number. Ano po? Sabi nga, ang edad ay bilang lamang po yan. Okay? Pero yung ating kapasidad, no, sa tulong ng Diyos ay magagawa ho natin ang mga bagay hindi natin sukat magagawa at ma-accomplish sa buhay. Kaya nga, meron din ako nabasa na yung mga greatest achievement no natin ay maaaring mangyari sa panahon na tayo matanda na. Di ba? So alam natin, si Moses, nung tawagin siya ng Diyos, at yung effectiveness ni Moses na naranasan niya bilang isang leader, nung siya 80 anyos na. Isipin niyo po yun. Kung ikaw siguro, nasa retirement age na tayo. 60 pa lang, ano na tayo? Dami na nga natin nararamdaman eh. Di ba? Pero tingnan natin, no, yung buhay sa mga lingkod ng Diyos sa mga nakaraan, na kahit na sa ganang kanilang edad, ay hindi naging hadlang para sila po ay may stretch pa, no? Yung kanilang kapasidad para makapaglingkod. Amen. Amen. Okay? So, letter B ng vision ay yung pong determination. Okay? Determinado sila na pasukin yun. Kailangan natin yun eh. Kahit na mahirap, no? Kahit maraming hadlang, kahit maraming hamon sa kanilang pagpasok po roon. Okay? Determinado sila, no, na pasukin at sakupin yon. Sabi, yung lupain na yun, binigay na sa atin ng Diyos. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Ang kailangan lang natin gawin, sakupin yon. Okay? Yun. Ang taong determinado, talagang kahit na may mga obstacle sa hahadlang, no, sa kanyang mga daraanan, determinado pa rin siyang tapusin yon.
Dapat ganun tayo. Amen. So, ganun din sa pananampalataya natin, di ba? Dapat determinado tayong kahit may dadaan sa atin, no, na para bagyang wilderness experience natin. Minsan talagang napakatagal, di ba? Lalo na pagka tayo nagkaroon ng mga chronic diseases. Di po ba? Parang natin yan wilderness natin yan Kumbaga rin sa sakit ni Paul, buntot niya yung sakit niya Oh, habang patungo tayo sa libingan, amen. Wag na bang magpa-discourage sa atin yun. Habang tayo nagkakaedad, dapat ay lalo tayong maging vigorous. Di po ba? Yeah. Amen. 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 Okay. Si naalala ko si Webster no? Yung sinulat niya yung Webster Dictionary, 70 years old na siya. Di ba? Si MacArthur, sinabi niya, I shall return. No? Ginawa rin niya yun, nang siya bumalik. Di ba? Ay, na ho siya, 70 mahigit na rin no ang kanyang edad noon. Nung sabihin po niya yung pangako niya yun, na I shall return. Amen. Ito po kayo. Amen. At yung pangatlo, yung letter E, no? Ilan ba tayo? A, B, C, D, E. Panglima ay yung enthusiasm. Dapat enthusiastic pa rin tayo, no? Masigla pa rin tayo. Hindi tayo malungkot. Kasi maraming ganyan mga Kristiyano Sasamba para bagay yung mukha hindi mapinta. Ano po? Para hindi nilukuban ng 10 Okay, ngiti naman tayo. Dapat enthusiastic tayo. Ganun pa rin ba ang ating pag tayo ay dadalo sa gawain ng Panginoon? Dapat enthusiastic tayo. Masigla pa tayo, maligaya tayo, nagagalak tayo. Amen. Pa rin gumawa ng ating mga gampanin sa loob ng iglesia at sa labas ng iglesia ng Panginoon. In our ministry, in our mission, dapat enthusiastic pa rin tayo. Okay? Lalo na sa ating pagbibisyon. Di po ba? Tayong mga Kristiyano, napakahalaga po niyan. Dapat may kagalakan pa rin tayong nangangalap ng mga kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Purin po ang Panginoon. Amen. So, yun ang number 1 na makita natin na pinakita nitong dalawang magiting na bayaning ito. First is yung kanilang vision. Okay? Next ay yung kanilang courage. Yung kanilang katapangan. Okay? Katapangan, maipapakita natin yan. Tunay na matapang yung kayang masterin, yung kanyang sarili. Okay? Dito, pinakita rin yung ibig sabihin ng tinatawag nating self-control. Mastering one's own desire, Napipipilan mo yung nasa ng yung sariling mga nasa. Okay? Yun ang tunay na matapang. Napipipilan mo yung masamang nasa sa yung kalooban. Nakukuha po? Ang tunay rin matapang ay yung committed. Di po ba? Katulad nun, yung sila rin ay determinado. Bukod doon sa sila ay committed, determinado sila. Di ba? Committed silang tapusin ang anumang inumpisahan ng Diyos sa kanila. Okay? Amen. Yun ang tunay na matapang. Yung handang i-commit yung kanilang buhay sa Panginoon. Kaysa hirap o ginawa, sa kalusugan man o sa karamdaman, till death do us part. Amen. Yun ang tunay na committed. Yun ang tunay na matapang. Okay, yung kanyang pakikipaglaban, hindi siya sumusuko. Purihin po ang Panginoon sa mga challenges ng buhay natin dito sa mundong ito. Hindi siya sumusuko. Yun ang tunay na matapang. Okay? Amen. Kasi yung sukatan ng katapangan niya yun kung ilan na yung mga napatay mo Diba? Yan ang mundo, sukatan ng mundo Diba? Matapang yung umiinom ng tunay na lalaki, yung sukatan ng tunay na lalaki, yung umiinom ka ng ng Ginebra San Miguel Diba? So, yan ang sukatan ng mundo. Pero yung sukatan ng Diyos, maliga sa
sa katapangan, mapapakita ho natin yan. Yung handa kang isuko ang iyong sarili alang-alang sa paghahari ng Diyos. Di ba? Hindi ka natatakot kasi yung katulad nung yung mga mangingisda, di po ba? Nung tawagin nila ni Kristo, yung apat na mangingisda, come follow me and I will make you fishers of men. Yung sabi ron, immediately, no, they leave, no? Iniwan nila ang kanilang bangka, ang kanilang lambat. Ayun ang source of bread and butter nila eh. Ano susunod sila? Ano yung pangako ni Kristo na kakatagpuin yung kanilang pangangailangan, ng kanilang pamilya? Tama ho ba yun? Isipin na yun. Paano na yun? Diba? Hindi sila nag-question eh. Sabi immediately, tumugon sila, no, at ikinumit yung kanilang sarili sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang tunay na matapang. Di ba? Amen? Glory be to God. So, syempre, ang greatest example natin ng courage ay walang iba kundi si Kristo. Okay? Amen. Doon nasusubok ang ating katapangan sa panahon na tayo ay naroon sa matinding pagsubok ng buhay. Amen. So, sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kayo susuko. Kasusuko naman. Tingnan lang yan. Sabi, lahat ng bagay rito ayon kay Charlie Chaplin, all things in this world are temporal. No, even our problems. Temporal lang yan. Di ba? Kaya nga, magalak tayo kapag tayo daw po ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sapagkat matapos tayong mapagtagumpayan natin ang pagsubok na yan, tatanggap tayo ng putong ng pagtatagumpay. Purihin po ang Panginoon. Yun ang tunay na matapang. No? Hindi umuurong, no, sa kanyang mga pagsubok. Okay po, diyan po tayo. So, yung pangatlo naman, doon sa mga qualities nitong mga leader na ito. Bukod doon sa sila may vision, meron silang katapangan, meron silang pananampalataya. Okay? Faith. Amen. So, yun ang mahalaga. Vision, courage, and faith. Pinakita nitong dalawang nito, kayang-kaya natin yun. Di ba? Ang kailangan lang natin gawin ay sakupin yun. And that's faith. No? Kaya nga sinasabi ni Paul, ang aming paningin ay isin sa mga bagay na nakikita. Hindi nakikita. Hindi sa nakikita. Sapagkat yung mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang. Yung mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Kaya nabubuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos. Amen. So, gayon din. Sa buhay natin, kung gusto natin makapamuhay ng higit doon sa pangkaraniwan. Kasi dito nakikita ng marami ng mga taong pangkaraniwan na namumuhay dito sa mundong ito. Ang nakikita lamang nila ay laging mababa ang kanilang pagtingin. Okay? Pero tayo bilang mga Kristiyano, dapat seeing beyond. The majority, di ba? Makita natin ang higit doon sa nakararami, sa pangkaraniwan. Okay po? Maaaring tayo ay kaunti lang sa bilang, no? Kung kumpara tayo sa mga taong na makasanglibutan, pero we can make a difference in this world, di po ba? Maaari tayong makagawa ng kakaiba, no? Kaya makikita natin yan sa ating mga pananampalataya sa Diyos, sa ating pamumuhay. We can make a difference in this world. Amen. So katulad nila, no? Sila ay natala doon sa mga taong may pananampalataya sa Diyos. Di po ba? At magpanggang ngayon ay nagsisilbing inspirasyon sa atin na kung paano sila umakto nung panahon sila ay humarap sa mga pagsubok sa buhay, eh gayon din. Amen po ba? We can act, no, the same way they act, no, doon sa kanilang ginawa po noon. Kaya ang kasaysayan ay natala para sa ikatututo natin eh. Nasusundan natin, nagiging inspirasyon ng kanilang mabuting mga halimbawa na pinakita. Okay? At doon sa mga masama namang naging resulta ng mga pagsuway ng mga unang mga lingkod ng Diyos, eh matuto tayo doon para maiwas tayo
sa ganung uri din ng pagsuway. Amin po ba? Two-way yan eh. Amin po ba? Sundan natin ang kanilang magandang halimbawa. Iwasan naman natin ang kanilang masamang halimbawa. Ganun lang ako kasimple yun. Amen po ba? Para hindi tayo maparoon, hindi tayo maligaw, at hindi tayo, hindi sa lahat, tumalikod sa pananampalataya. Okay? Kaya darating yung sinasabi rin ng Bible doon sa sulat sa mga Hebreo na ingatan ninyo na huwag sumawa ang sino man sa inyo, mamuhay sa kasalanan, hanggang sila'y maging alipin ng kasalanan, hanggang sila'y tumalikod sa kanilang pananampalataya. Okay? So, yun yung sinasabi natin yung moral apostasy, no? Yung apostasy, pagtalikod yan eh. Kapag tayo isang Kristiyano, namuhay muli, katulad ng mga Israelita, gusto niya bumalik doon sa Ehipto. Okay? Ang Ehipto, larawan ng sanlibutan eh. Ano mo, wala na tayong babalikan sa sanlibutan. Amin po ba? Huwag na nating hangarin bumalik pa tayo roon sa dati nating buhay. Sa dati nating abnormal na buhay. Amen. Natagpuan na natin ang si Kristo na nagbibigay buhay. Amen. Amen. At yung pangako ng abundance ng buhay, mararanasan natin. Even doon sa ano tayo, at the lowest point ng buhay natin, we can experience the promise of Jesus, no? Yung abundance of life. Purihin po ang Panginoon. Doon natin higit na mararanasan ang kanyang pakikisama sa atin. Purihin po ang Panginoon. Sabi nga nung footprints in the sun, it is then that I carry you. Di po ba? Sa panahon ikaw ay dumaranas ng pagsubok, di ba? Kahirapan, pagtitiis, pag-uusig, amen? Alang-alang sa karya ng Diyos, it is then that I carry you. No? Sabi nung larawan ng awit ni. So may mensahe sa atin ng Diyos, no? O ba ay ano na, nais mo na bang sumuko sa iyong buhay? Ano po? Buhay pakikibaka. Eh, huwag kang sumuko. Amin po ba? Be like this, mga heroes of faith, no? Itong dalawang ito na pinakita nila sa kabila ng mga hadlang, ngayon, hirap, ay tumuon sila na may pananalig sa Diyos, no? Na may katapangan, at mayroon pong vision, seeing beyond the majority. Makita natin ang gawa ng Diyos, ang Diyos doon sa higit sa nakararami. Okay? Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami na muli po kayong nangusap sa amin sa umaga pong ito sa magitan ng iyong mga salita. Salamat sa buhay ng dalawang magiting na lingkod po ninyo, Panginoon, na nagbigay ng inspirasyon sa amin sa umaga pong ito, na kung kami man ay haharap sa buhay namin dito sa daigdig pansamantala, ay dapat mamuhay kami na meron pong vision, Panginoon. Na higit namin makita kayo, aming Diyos at Ama sa langit, at ang iyong mga pangako, Panginoon, higit sa mga nakikita ng mga pangkaraniwang mga tao dito sa mundo, Panginoon. Tulungan mo rin po kami na maging matapang, Panginoon, with regards, Panginoon, sa pagtayo po namin sa katotohanan, with regards sa pagsunod namin sa katotohanan, with regards doon sa aming pamumuhay sa katotohanan, Panginoon. Give us courage, Panginoon, to live like those heroes, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang pananampalataya nila, Panginoon, ang siyang nagdala sa kanila sa tagumpay, Panginoon, higit doon sa bagay na kanilang inaasahan, Panginoon. Sila ang mga nakapasok po roon, 10 ng kanilang mga naiwang mga henerasyon ng mga Israelita doon sa lupaing iyong ipinangako noong pamanguna para po sa kanila. At kami rin naman, Panginoon, naghihintay kami ng katuparan ng pangako po niyo ito. Hindi sa makalupang pangako, Panginoon, kundi ang makalangit na pangakong iyong ipinangako sa bawat nanalig sa iyo. Buhay na walang hanggan. Sa piling mo, Panginoon, ay may buhay na walang hanggan, Panginoon. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon kami naduduwag, Panginoon. Kung may mga pagkakataon, nagiging mababa ang aming pagtingin sa buhay, Panginoon. At kung minsan kami po ay tunay, nakikita lang namin, Panginoon, ang mga nangyayari sa aming paligid, Panginoon.
Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ikaw, kaibigan, kung sa tanang iyong buhay, hindi mo tiyak pagkakiluan ng Diyos ang iyong buhay, hindi mo alam kung saan ka tutungo. Ito yung sa magandang pagkakataon para tanggapin mo ang biyayang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya sa kanyang mga salita, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Kung yan ang nais mo, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinalalagyan? Sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa aking mga sinalita, inisip, at gayon din po sa aking pong mga nagawa, Panginoon. Patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po ang kaloob po ninyong kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking puso bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, Panginoon, ang buhay ko pong ito ay aking ikinukumit, itinatalaga sa iyo po lamang, Panginoon. Baguhin mo po ako, Panginoon. Palayain mo po ako, Panginoon. Pagalingin mo po ako, Panginoon. At gamitin po ninyo ang aking buhay, Panginoon, para sa iyong kaharian. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you po. So, okay. Ngiti-ngiti. Kaway-kaway, kaway-kaway, kaway-kaway. Kaway-kaway, kaway-kaway, kaway-kaway. O yun, kaway-kaway sa dulo, yun. Yan, yan, yan. Ano, kaway-kaway. Kaway-kaway ka, makikita ka ng daddy mo. Kaway-kaway, siyempre. Mawawala ba naman ako dyan? Kakaway din ako. Hello.